Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong pilit niyong siniraan at gawa ng samut-saring mga kontrobersyal na issue ang Vice President na si Sara Duterte Carpio para lang mapabagsak at hindi makatakbo sa paparating na 2028 national election ay sadyang tila nakaukit na talaga sa bato at hindi na mapipigilan pang siya ang susunod at magiging pangulo ng bansa. Matapos tila minadali ang impeachment trial ng Vice President na si Sara Duterte at ang kaliwat kanang pamilya ng mga prosecutors para ilabas ang kanilang mga reklamo. Senate Impeachment Court tila dismayado na at magbibigay ng ultimatum at matinding banta na kapag hindi sumusunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio ay posibleng maglalabas ito ng contempt order at ipapakontempt ang mga miyembro ng House Prosecutors Panel kapag nanindigang hindi sumusunod sa kanilang kautusan. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila dismayado ang Senate Impeachment Court magbibigay ng ultimatum at matinding banta na kapag hindi sumusunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte ay posible di umanong maglabas ito ng contempt order. Narito ang kumpirmadong balita na siyang ipinaliwanag naman ng isang magaling na ex-general na si Johnny Macanias kaugnay sa nasabing usaping ito. Sabay-sabay nating panuuri ng full video. Bigyan natin ng opinion reaction itong balita ng Net25 na ang mga kongresista na dati sila ang nagsasite in contempt, silang nagpapakulong, Quadcom, Tricom, ano pang mga com dyan. Ito, baka sila na rin ang i-cite in contempt ng impeachment court. Bakit? I-cite in contempt, ikukulong sila ng mga senator judges. So, pakinggan natin ang balita ng Net25. Sigli raw kung ipakontempt ng Senate Impeachment Court yung mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa rin pleadings or reply ang Prosecution Panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. Mayan Convera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hinihing resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panik-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte, maaring i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang sa kanya mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, doon lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron man mag-move for contempt, yung buong House ba i-contempt, Speaker ba i-contempt, or yung mga House prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga, ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it convenes and acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganung nangyayari, wala pang action ng korte, wala rin motion from any party.
So, we cannot hazard a guess. Kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad, pero hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Hindi pa po matik na officially inform po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator Judge Cayetano noon, di ba? Sinasabi niya, hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. Dinipensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yun, na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila, hindi enough yan para i-dismiss, i-refer back na lang natin para ipa-comply sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually, this is an action of liberality by the impeachment court na instead of using the power to have it dismissed, hindi na gano'n na nangyari. It is abnormal in a collegial judicial body na gano'n na nangyayari because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sino man na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. Mayan Corbera, para sa mata ng Agila, matatag. So, yun po Up to now, ang prosecution panel hindi pa nagsasubmit ng formal document. Puro salita lang sa media na hindi naman pwede. Kaya, ito, babala. Pag hindi sila mag-submit, posibleng i-cite in contempt sila for disrespecting the impeachment court. Kaya, ayan na ba? Mababaliktad ng pangyayari. Yung mga kongresista na dati sila lang nagsasite in contempt, baka, posibilidad lang ito, depende sa galaw nila, sila naman ang masite in contempt ng So, sa 28th Congress na malalaman ang kasagutan nito dahil wala na nag-adjourn na ang Senado, ang impeachment court. Ang next na session ng korte is 20th Congress na. Okay? So, yun po, mayroon ng resolusyon. Ano ba yun? Yung nire-require na impeachment court certification na walang nalabag sa konstitusyon yung pag-file ng So, meron na daw resolusyon itong House. Kaya lang, hindi naman nila formal isinabmit sa korte. Kaya, wala, nandun pa rin sa kanila. Kaya, abangan na lang natin anong mangyayari sa 20th Congress. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong pahayag ni Senate President Escudero. Yung mga tanong ng media, mga bias, mga anti-Duterte media na daw, marami daw senador na klaro na kayo, lumalabas na ang kulay na pro-Duterte sila. Ano bang masasabi ni Senate President? Nako, ang ganda po ang sagot ng Senate President. Ni Real Talk, sinupalpal niya itong mga bias na mga anti-Duterte media. Okay, pakinggan natin The big question. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat. Kung may checklist. Nagsulat ng Saligang Batat. Sorry, SP. Paano pag kitang-kita na yung kulay? Kulay. Nung isang senator judge, kitang-kita na yung kiling Sabi niya. no. Tatanungin kita. Oh. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? No. Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman,
ang kino-quote nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. Yeah. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng Sorry, SB. Paano pag kitang-kita na yung kulay? Nung isang senator judge, kitang-kita na yung kiling niya. No. Tatanungin kita. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kino-quote nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng Sorry, SB. So I don't know kung sino itong media reporter na ito na anti-Duterte. Ang ganda ng sagot ni Senate President Escudero eh. Kasi klaro naman yung mga anti-Sara na mga senator judges. Rizon Tiveros, Coco Pimentel. Yan, yung mga maingay. O yung mga klaro naman na pro-Sara ng mga senador. Nagkataon lang na mas marami ang mga pro-Sara. Bato, Senator Alan Peter Cayetano. Yun pa. Bongo. Yun pa. Senator Amy. Padilla. Nagkataon lang na mas marami ang mga pro-Sara senators. Dadalawa itong maingay na anti-Sara. Hindi naman nila kini-question, di ba? So, saan ang fairness? Kaya, mabuti na supalpal itong Tungkol yan sa pag-i-inhibit, ipa-inhibit daw. Sinong nagsasabi? Yan si Congresswoman-elect Laila de Lima. Sino pa ba yung naririnig ko na ipapa-inhibit daw nila yung ang mga pro-Duterte senator judges, ipapa-inhibit. Kasi klaro na daw. Inamin naman talaga ni Senator Bato na kahit anong gawin niyang maging fair, patas, kaya lang hindi niya malis yung pagiging pro-Duterte niya. Ganon din si Senator Padilla. Kahit sunugin niyo ako, amoy Duterte pa rin ako. Parte yan ng impeachment, dahil ang impeachment is a political exercise with legal standards. So, ayan, sumagot na si BP Sara. Nagsalita kasi tinanong siya kung tungkol sa pag-inhibit. Ay nako, sabi ni BP Sara, mauubos ang mga senator judges. Kasi ako, I will also demand na mag-inhibit ang mga anti-Duterte senator judges. So ano na lang mangyari kung puros inhibit? Di ba? Sa pabayaan mo na yan. Nagkataon na maraming pro-Duterte na senator judges. That's reality. Dahil ang impeachment, hindi naman siya regular court na ang basihan lang is evidence. Si Senator Frank Drilon ang nagsabi niya na it's more of a political exercise. Sabi niya, ang impeachment is more of a numbers game. O, numero lang yan. Ngayon, kitang-kita na mas marami ang numero ni BP Sara, kaya natataranta sila. Kaya ganyan. Naghihingi na sila ng inhibition. Sabi ni Senator Escudero, voluntary ang pag-inhibit. It's all on the part of the senator judge. Kung mag-inhibit siya, hindi. Malala ko nung impeachment ni CG Corona, merong kumwestiyon kay then Senator Frank Drilon na dapat daw mag-inhibit. Ang impeachment court, hindi siya bumoto. Walang motion. Pinabayaan lang nila yung ganong suggestion na mag-inhibit. Hindi mo makapuwersa ang isang senator judge kasi constitutional duty ng isang senator na maging hukom sa impeachment. O dahil lang sa kanyang bias kuno sa politika, ipa-inhibit mo, no way. Kaya sorry na lang. Walang pupuntahan dito. Bloodbath nga, kailang bloodbath na siguradong panalo si BP Sara dahil she has the numbers. Again, totoo talaga yung sabi ni Senator-elect, Senator Judge Marcoleta. Lintik lang ang walang ganti. Sabi niya, humanda na kayo dahil hindi nyo kayang tanggalin sa pwesto si BP Sara. Sa umpisa pa lang ng 20th Congress, baka mabasura na yung kaso kasi nga sa kulang ng jurisdiction. Yung hindi pwedeng itawid. Pagdidibatihan pa yan ng 20th Congress kung tatawid